Maikling dagat ang pagitan ng Luzon sa Mindoro. Ngunit tila malayo sa kabihasnan ang isa sa pinakamalaking isla sa bansa. Sasamahan ko ngayon si Jason Lino, isang katutubo rito na miyembro ng tribong Bangol. Sa dalisay na kalawakan ng kanilang lupang ninuno o ang ancestral domain, naramdaman ko kung bakit naging makata ang maraming mangyan sa sarili pa nilang sulat. Dadalawin ni Jason ang isang katribo niya sa isang liblib na sitio. Ilang beses na pinuntahan ni Jason si Lolo Wayagan, ang pinakamatanda sa kanila. Tuwid pang maglakad at nagsasaka pa raw. Si Jason naman may nilalakad para kay Lolo Wayagan. Isang papel na susi ng kaginhawaan para sa natitira niyang panahon sa mundo. Kailangan lang may katibayan na may 100 taon na siya. Alam ba niya kung ilang taon na siya? Yun na mama. Ako nung natutok tayo kayo niyo kangalaw ako nga tayo sa diwakdaan daw ay wano doon. Kayo niya kangalaw. Ataw to. Nugi ako tayo wala. Daywan. Labiwa. Bundi. Sobra na daw isang daan kung nabilang lang matagal. Sobra. Oo, sobra na. So, naabutan pa niya yung mga hapon dito. Ano lagay hapon nun, no? Wala. Naabutan pa daw niya. 15 ang anak ni Wayagan at pangalawa sa bunso si Bawi. Paano nyo nalalaman na 100 taon na siya kung wala siyang birth certificate doon pa? Kasi meron siyang barkada na katulad sa inyo. Sintaga rin sa kabila, sa sitio Waliti. Matanda rin. Ang matanda rin, halos sa edaran niya. Pero mas matanda ang tatay ko doon. Paano mo nalaman? Kwento sa akin ni tatay barkada niya mula nung maliit pa sila. Maliliit? Maliliit pa. Oo, pero alam niya kung ilang taon yung barkada niya. Oo, alam. Kasi may birth certificate yun. So ilang taon yun? 85 bago siya nawala. Kailan nangyari yun? Matagal na. Matagal na. May mga, humigit ko walang may mga 16 na taon na ngayon. Wayagan. Sa mahigit 100 taon niya sa mundo, walang dokumento nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Wayagan. 100 taon din siyang walang natatanggap na benepisyo mula sa gobyerno. Hindi rin siya makaboto. At sa pangakong 100,000 pisong benepisyo para sa mga sentenaryo, dapat may karapatan na siya. Bakit wala siyang birth certificate? Una walang nagagawa, sir. Ito ang misyon ni Jason. Isa siyang voluntaryo na tumutulong sa mga katribo niyang magkaroon ng birth certificate. Para sa karamihan, maraming saksing nagpapatunay sa mga detalye ng kapanganakan. Paano naman ang isang sentenaryo na matagal nang yumao ang mga magulang, kapatid, at mga kababata? Nasabi nga po na nawala nga po yung copy nila. Sa tungkuling ito ni Jason, katuwang niya si Cons, isang nurse mula sa NGO na Ideals. Na-check niyo po yung detalye po kung tama? Ako po ang na-check ko. Okay po. Pasabi na lang kuya na dapat ingatan na ito. Ano po? Sige po. Okay po. Layunin nilang suyurin ng Mindoro para hanapin ang mga katutubo na wala pang birth certificate. Marami kasi sa kanila ay nabubuhay na malayo sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mahalaga. Kasi pag kailangan sa school, kailangan nila. Si Jason at ang halos 50 IP volunteers sa Mindoro ay tumatanggap ng allowance lang mula sa NGO at lokal na pamahalaan. Bakit mahalaga yung papel nila dito sa proyekto? Mahalaga po dahil napapaabot po yung mga serbisyong panlipunan sa ating mga katutubo.
Kilo-kilometro ang nilalakad ni Jason. Hanggat may hindi pa rehistrado sa kanya mga katribo, hindi raw siya mapapagod maglakad. Bakit ka nag-volunteer? Nakikita ko po yung kahirapan namin. Gusto ko po silang tulungan pero wala pong nakakatulong sa kanila. Minsan sa malayong paaralan mismo naghahatid ng birth certificate si Jason. Good afternoon. Class, ito po si Sir Jason Linong, IP volunteer na nag-aasikaso ng ating mga birth certificate. Sir Jason, ikaw na po ang bahala. Sir, bali may isa po akong releasing na PC galing sa MCR natin. Yun po ay si Maling Saay po, sir. Balik saan? Nandito po. Ito po, sir. PSE na po ito. Ang paste. Ang PSA ay ang Philippine Statistics Authority, ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga birth certificate sa bansa. Hindi po makakagraduate ang bata kapag wala pong birth certificate. Kaya po talagang napakahalaga po nitong birth certificate po na ito. Yung nga nagdugat tungkol, mahiyat agdug. Ha? Dol to. Hari-hari. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.